Dapat ngayong araw talaga ang plano ko po sa inyo ay ilalabas ko kayong dalawa. Ipamili ng kagaya niya mga damit kung ano yung pwedeng bilhin namin sa inyo. Kaso nga lang, bago kami umalis kanina, nakatanggap kami ng message galing sa kamag-anak ninyo. Ino-offeran kayo na doon na lang kayo magpatirik ng bahay para daw kayong magkakamag-anak ay magkakalapit. Oo, yun nga. Sabi niya. Ibig sabihin po noon, concerned sila sa inyo. Oo. Kaso nga lang daw, ayaw daw ni Tatay Doro. Ayaw nga ni Doro. Sa totoo lang, ayaw namin sana magsalita sa inyo ng mga ganito at mas matanda kayo sa amin. Masakit din sa amin yun para kaming nagsasalita sa lolo at lolo namin ng... Ayos lang yun kung kasalanan namin. Kaya nga po, ayaw sana namin sa totoo lang. Kaya nga gusto ko sana yung masaya na lang. At ayaw ko na magsalita po ng ganito sa mas matanda sa amin. Kaso nga lang, kapag ganito nga, kinakailangan namin magsabi din sa inyo. No? Andito tayo ngayon mga kabayan, kina Nanay Isin, kasama ko na si Renz TV, cameraman natin. At medyo okay na din yung pakaramdam niya. At nandito kami ngayon, sa totoo lang, para sana sa magandang vlog o sa magandang content na gagawin ko para kina Nanay Isin kay Tatay Doro. Pinag-isipan ko ito kagabi pa kung ano yung magandang gawin sa mag-asawa para naman sa ganon, hanggat nandito sila ay makapagbigay ako ng good vibes naman sa inyo mga manonood. Kaso nga lang, ito yung sinasabi ko palagi na hindi natin palagi inaasahan na kung ano yung plano natin na maganda para sa binavlog natin ay napapalitan ng hindi maganda dahil sa mga problema nila sa buhay. Kagaya ngayon, nag-contact sa akin yung kamag-anak ni Nanay Isin na isa rin sa tumutulong sa nila na nakikiusap, no? Na may pinapakiusap po sa atin. At itong pakiusap na ito gusto ko marinig mismo nila Nanay Isin kasi nga nagsusumbong po sa ating kamag-anak nila Nanay Isin sa hindi na naman maganda na ginagawa nitong mag-asawa na ito. Lagi na lang ganito. Ngayon, wala na naman yung plano ko na dapat good vibes. Unahin na po natin ito muna. Tara. Dito pala yung aso nila, naka-alpas. Nung karpentero dito nung nakaraan, nakiusap sa atin di makapunta kasi may sakit din. So di ko alam, uso siguro dito. May nararamdaman, trangkaso siguro nagrabe din sa trabaho. Kaya nakiusap, baka hindi pa dito pwedeng makapaggawa. At syempre, hindi naman natin pwedeng persahin. Unawain na lang muna natin kasi sakit unexpected yan na dumarating sa tao eh. Kagaya ni Rans, ilang araw din. Nagsabay pa sa akin. Nagsabay pa kay Rans. Ilang araw ka Rans na may sakit? Apat na araw. So di ko pa natingnan ngayon kung okay na siya. Pero kung okay na yun, sigurado napunta pa na po yun dito. Pero ito naman natin, wala pa. So may sakit pa. Okay. Saan po kayo galing Nanay Isin ngayon? Saan kayo galing? Nagpunta ako dun sa, nabingi ako ng isang mama dun sa magagamot. Bubog ako. Nanghingi kayo ng? Ma'am, Nga. Okay. Si Tatay Doro, kamusta naman po? Kumusta ka daw? Yung dati rin. Ha? Yung dati rin. Dati lang. Yung karpintero nyo dito di nakapunta no? May sakit kasi. Trangkaso. Nakasabay pa ni Rans. Ang karton ko naman noon, ang pag-ulan ang... Isa rin. Sunod-sunod yung pag-ulan, halos walang tigil. Baka dun din nagkasakit yun. Siguro nagtatrabaho dun sa dati niyang ginagawa, umuulan. Hindi pati uso daw yan. Uso ngayon ang sakit. Dami nga may sakit ngayon si Rans, kakagaling lang, 4 na araw may sakit. Hawa-hawa yan, trangkaso. Isa lang ang may sakit dyan. Kung ilan kayo magkasama dyan, Damay-damay na. pag naubos na kayo lahat, pag nag-iing isa dyan, na rin kayong lahat. Dapat ngayong araw talaga, ang plano ko po sa inyo ay ilalabas ko kayong dalawa. No, dapat yun yung plano ko sa inyo. Sabi ko nga, kanina pa dapat, siguro mga lunch time, nandito na kami para nga ilabas namin kayong mag-asawa at ipamili ng kagaya niya, mga damit kung ano yung pwedeng bilhin namin sa inyo. Kaso nga lang, bago kami umalis kanina, nakatanggap kami ng message galing sa kamag-anak ninyo. Sino wala? Mamaya ko na sasabihin sa inyo. At nagsasabi sa amin, nakikiusap sa amin na kung pwede daw, wag ko na daw kayong bigyan ng pera. Kasi daw, nalaman nila na
Gada daw pupunta ako dito at may bibigay ako sa inyo. Meron kayong mga taga-Mactang na pumupunta dito, totoo ba? Wala na dito napunta. Magbuhat nung magbigay kayo sa akin yung pautang ko 500 noon. Magbuhat nun, wala na napunta rito. Sino sabi may napunta rito? Okay, kamag-anak nyo na tumutulong din sa inyo. Ay, wala. Ay, wala nagpunta rito magbuhat noon. Ano pa mga inuutangan? Paano? O kaya nga, napunta nga dito sa inyo at humihingi kung ano yung meron kayo. Pati daw grocery. Wala rito nang hingi ng grocery sa akin. Ngayong Pasko, mapunta sila rito at sila ang lulot. Alam nyo, nanay Isin, kung bakit nagsasabi din sila sa amin. Kasi daw ang ginagawa nyo daw, kapag daw kami nagbigay sa inyo ng grocery at cash, may pupunta daw dito, siguro di ko alam kung napapanood, tapos kukunan kayo daw hindi Wala nakakatanggi. napunta rito. Kaya ang nangyayari, ikaw daw napunta ka sa kanila at nanghihingi ka ng bigas. Ay, wala sa amin dito nagpupunta kamag-anak ko na. Magbuhat nung sabihan ko si Kwan, ay si Hanggang Ingkang. Alam niyo po, nanay, Wala na kaya rito. lang siya sa amin nakikiusap na huwag kayong bigyan ng cash para daw nang sa ganon, wala kayong ipahiram dun sa pumupunta dito at Ay, si Grace yun. Si Grace yun, ang sabi. kasi paano? ang nangyayari daw po, napapanood kasi kayo natin, Grace. Kapag bigay daw namin sa inyo, kinabukasan lang halos o 2 araw, nandoon daw kayo sa kanila at nanghihingi kayo ng syempre sila nagsusumikap lang din. Hindi ako nangingi. Kaya nga daw sinasabihan niya yung mama niya na huwag kayo munang bigyan kasi nasanay daw kayo na kapag may pumunta dito hindi niyo tatanggihan, ibibigay ninyo. Ngayon pag kayo naubusan, sa kanila kayo pupunta. Wala sa akin na ukuha na rito ng mga na yan si Duro nakapagsabi na yan. Walang napunta rito. Ultimo yung inutang sa akin 500 ni Kwan ay, yung pamangking ko ni Ingkang. Ultimo na nung hindi nagpunta-punta at sinabihan ko nga Kinto na nga yan sa inyo. na ikwento ko ba gayon sa inyo. Kaya lang naman siya nagsasabi sa amin, nakikiusap kasi nga kumbaga ayaw lang din niya na masanay kayo ng ganoon. Ay, wag mong masabi kay Grace ano. Ay, mapanood ka niya. Napanood nga. Ay, inusap ako nung asawa niya na yung luti doon ni Kuya Boy, titirikan namin ng bahay. Okay, yan. Oo. Oh. Ay, Tapos, ayaw ni Duro at Juan, tampo nga kay Kuya Boy. At kung ano-ano sinasalita ni Kuya Boy na baka raw mamatay si Duro dyan sa luti niya, ay walang tutulong sa akin. O, ang sagot naman ni Ate Puy sa akin, ay simple niya, pinsan kita, tutulong ako kung halimbawa ay may mangyari sa inyo. Yun ang sabi ni Ate Puy. Kaya nga, dito ko kayo pinababahay. okay, ganito yun mga kabayan. Isa pa po yan na sinabi din sa amin na ganito daw po nanaisin. Yun nga, may kamag-anak ka na may lupain dyan. Tapos, ino-offeran kayo na doon na lang kayo magpatirik ng bahay para daw kayong magkakamag-anak ay magkakalapit. Oo, yun nga, ang sabi ni Ate Ibig Puy. sabihin po noon, concerned sila sa inyo. Oo. Kaso nga lang daw, ayaw daw ni Tatay Doro. Ayaw nga ni Duro. Ay sabi ko Bakit naman, tatay? Bakit? Sa totoo lang, sila concerned din sa inyo na magkakalapit kayo. ang kinukontrol lang talaga si Kuya Ibo yung salitang pag namatay daw si Doro, walang tutulong sa akin. Walang dadamay. Yun ang katawiran ni Kuya Ibo sa akin. Yung pa lang po nanay, pagpapalipat nila malapit sa mga kamag-anakan nyo, ibig sabihin may purpose yun. Para malapit kayo sa kanila, matutulong-tulungan nila kayo. Si Ate Puy. Ganun po yun. Si Kuya Ibo, iba naman ang katawiran ni Kuya Ibo. Kaalir na ni nanay. Puro pati ang nasa musunod. Kuya Ibo, gusto pag namatay daw si Doro, walang tutulong sa akin. Ay, Pero siya rin yung nag-offer sa inyo doon kayo tumira. inusap ni Grace kay Kuya Ibo na pwede din tirikan kami dyan ng bahay. Ang pagkakasabi po kasi sa amin, yung tinutukoy yung lalaki, siya ang nag-offer na doon kayo. Sabi daw po, dito na lang sila magpabahay. Bakit po siya magsasabi ng ganun kung siya mismo nag-offer Ay, na sa doon akin, kayo? pinaprangka ni Kuya Ibo paano? Pag daw namatay si Doro, sino tutulong sa iyo isin? Ay, doon ang hinanakit si Doro sa ganyang salita ni Kuya Ibo. Minsan pa, hindi yan nakatulong, nakakasira ka sa amin. Nagtira kami din sa kanya. Baka Naging amo namin yan ay si Kuya. interpret lang nila, baka ibig sabihin kung may mangyari, pwede bang tutulong kundi mga kapitbahay. Baka iba lang ang pagkakaintindi ninyo kasi. Ang iniisip siguro pag dito, kasi dito Oo. marami lang sila. Baka baliktad ang pagkakaintindi nyo. Minsan kasi na-interpret natin yung pagsasalita ng tao. Malay naman natin, ang ibig sabihin pala,
kung nandito kayo at mamatay si Tatay Duro, walang tutulong sa inyo. Kaya ang gusto nila doon sa Hindi malapit. iba. Si Kuya Boy, ibang katuwiran ni Kuya Boy. Kamag-anak ko yun, alam ko ang ugali niyan. Si Kuya Boy, ang katuwiran niyan, ganoon nga. Sinabihan ako, anya isin, pag namatay si Duro, sino tutulong sa iyo dyan sa kalapit namin? Ang sagot naman ni Ate Boy, kaya nga anya dito ko gusto Boy na tumira si Isin, yung mag-asawa. Kung anong mangyari, alam namin. O, yun na nga po yun. Kaya sabi ni Ate Sagutin Puyi. ni Nisin, pag ako, madaling sagutin ko, walang tutulong. Gobyerno ang matulong sa atin doon kung matigbok ako. Yun ang sabi. Ibang ugali ko, resa ko. Hindi naman matitis. Namatay na ko ng asawa sa kuwan. Sa tingin mo, Nanay Yan, Lazaro. Isin, ang kamag-anak ba matitiis ba naman kung sakaling nandoon na tayo sa punto na yun, matitiis ba naman nila kayo? Ay si Ate Puyi, yun nila Grace, Siyempre, hindi hindi. makakatiis Hindi sila mo Grace. pare-pareho. Ang si Kuya Boy, ibang ugali ni Kuya Boy, naranasan na namin yan sa bahay ni lupa nila. Dahil nung tumira kami sa kanila, ay may apat na ako'y nagtatrabaho sa bayan kay Maribik na Liwag. Ayun, nag-imik na sa akin, lumayas kami. Di ang ginawa ni Duro, umalis si Duro, nagpunta sa akin. Napabayaan namin ang mga manok. Yun na nga, wala ang manok namin sa kanilang poder. Yun. Sigurado kayo, Nanay, kasi baka na-misinterpret nyo lang, ha? Tsaka possible mapanood nila kayo. Ako, hindi ako nagkakat ng video kung anong masabi nyo. Ayan talaga yung Yun ang live na, pinatatampo kumbaga ni parang Duro kay live na Kuya mapanood Boy nila. na huwag magsalita sa kanya na kung mamatay siya, walang tutulong sa akin. Yun ang katuwiran niya ni Kuya Boy sa akin. Pero minsan yun, nagpunta nga ako pala Ate Puyi at pinapunta ako. Pumunta ka niya Isin sa bahay. Sabi ko si ate, pupunta ako. Nagpunta ako. Ay, yung pagdadaan ko doon kay Kuya Boy, ganyan ang imik sa akin. Paano niya Isin? Pinabahay kita nga dyan. Ay, kung mamatay niya si Duro, sino tutulong sa iyo? Di ang sagot naman ni Ate Puyi, kami. Ng mga pinsan niya. Ako lang. Tutulong ako at pinsan ko yan. Si Duro naman niya, pinsan si Ingo. Yan ang sabi ni Ate Puyi. Ganun ang katuwiran ni Ate Puyi. Tutulong kami. Kaya nga At niya, least, Nanay, nandun yung mga kamag-anak nyo na nagsasabi sa inyo ng ganun. kaya sabi ko kay Duro, doon na tayo Duro at nang hindi tayo makakuan kay Mami. Sabihin na naman, doon, lumipat na naman tayo doon sa bahay natin. Away na naman, ang hilig na naman natin doon. Yun ang sabi ko kay Duro. Kaya sabi ko, doon na lang tayo kay Ate Puyi, kalapit. Kaya yun ang sabi ko dito sa isa. Sa iyo at sa gusto mo, sabi ko, dyan na tayo titirik. Di, pag halimbawa sabi ko, ayawan tayo ni Kuya Boy, mahanap. Uusap muna ako nun. Halimbawa may bahay na tayo, diyan kay Kuya Boy. At kung sabihin ni Kuya Boy na umalis kayo ulit, ay di aalis tayo. May Napapagod na pati kami lipat-lipat. Kaya nga po, Tatay. Kasi dapat po, Tatay, kapag nasa isang lugar tayo, para hindi tayo palipat-lipat, makitungo tayo ng maayos din sa mga tao. Kaya yun ang Kaya sabi po kayo niya. palipat-lipat kasi nagkakaroon kayo ng kaaway sa lugar na tinitirahan ninyo. O dun sa una yung tinira na pinuntahan pala kayo ni Commander, ang sabi nyo, nagkaroon na naman kayo doon ng hindi pagkakaintindihan, kaya napwersahan kayong pinalis at lumipat kayo doon sa kung saan ko kayo natagpuan. Doon naman sa tinira ninyo, nakakaaway nyo naman yung kapitbahay ninyo, lumipat na naman kayo dito. Kung dito naman, may nakakaaway pa rin kayo, si Tatay Ben, nakakaaway nyo pa rin. Ay ako, hindi ako. Kaya nga po, yan po yung nagiging dahilan, kaya kayo palipat-lipat, pero sa totoo lang, kung marunong tayo magpakumbaba at makitungo sa tao, hindi tayo pa kailangan palipat-lipat. Yung bahay nyo lang doon, kung hindi nyo kaaway si Mami at Daddy, matagal ko na pong naipagawa yun nung nagbablog pa ako doon sa inyo doon. Diba sabi ko sa inyo, pagawa na natin to. Sabi nyo, wag dito. Kung papagawa mo kami, wag dito. O, diba? Pero kung hindi nyo sila kaaway o wala kayong samaan ng loob sa kanila, doon pa lang po, napagawa ko na yung bahay ninyo. Doon kahit papaano. Yun ang kinakakuha namin kay Mami, ay yung pambabalabag ng manok. Yun ang Alam nyo ba na yung dapat na ipagpapagawa ko sa inyo ng bahay, yung pa yung budget ko doon kina Mami at Daddy dapat. Oh. Doon pa lang kumbaga pasalamat na rin tayo. Kasi yung budget ko na yun, dapat yun ay doon kina Mami at Daddy sa totoo lang. Kaso hindi naman natuloy at pinatigil ako ng mga kapatid niya sa pagtulong. Kaya yun sana gagamitin ko din sa inyo. Kasi kami ang ginagawa namin kapag may konting budget kami hindi namin yun ginagalaw para na sa ganun anytime na may kami may mapagkukunan kami ng kagaya nito sa kanila, may madudukot kami kasi hindi naman laging may views, hindi naman laging okay ang analytics natin sa mga platform, paano kung wala, kung bagsak.
paano kami makakatulong, di ba? Kaya pag may mga ganyan pangyayari, binubukod na lang namin. Kaya grabe-grabe din ang pagbabudget namin para lang makatulong. Kaya sabi ko kaya dyan na lang tayo. Ay di pa natatabsan at wala pa. Tatabsan sana, ayaw ko. Ay, tatabsan Paano sa- tatabsan? Ay, hindi ba? Gagamasan? Yung tabas ng dukan. Oh. Hindi pa nga sila nag-uusap na, hindi pa nga sinabi ni Isina. Sinabihan ko na yun. Oy. Na pagtawa. Sinabihan ko na yun at nag-usap kami ni Grace. At usapin naman ni Grace si Kuya Iboy. Ay nakausap si Kuya Iboy. Nagpayag si Kuya Iboy. Kaya lang, ang dinadayin ni Kuya Iboy, kung mamatay ka sa poder ko, walang tutulong. Yun ang ibig Bakit sabihin. yung palagi nasa nguso niya, daw siya din mamatay. Ganito po nanay, tatay, ha? Sa una pa lang ay may tutulong na rin sa inyo. Hindi nyo kailangang problemahin yun. Unang-una, government, tama si tatay doon. Kasi si Dong, ang ating gobernador dito, meron siyang Dong tulong. Ang ibig sabihin nun, sa mga taong namamatayan, binibigyan niya ng libreng serbisyo ng punerarya. At may nakukuha pa siguro para siguro sa paglilibingan. Kaya walang po problemahin. Pangalawa, nandito din kami para kung ano yung kaya namin tulong, tutulong din kami. Ako, katulad ko muna sabi mo. Ako na mga time, mismo, sa nabutas. Mga sa, hindi, sa Rosario, Cavite. Ang linapitan kong, yung usong Iltur daw yun. Oo. Nakakatakot na kwan yun. Ang una kong nipitan na ospital, walang mga gamot doon sa Cavite sa may Rosario ngayon. Punta naman ako sa San Lazaro. Isinakay kami sa ambulansya. Nasa paghilot ako ng asawa kong yun. Ang katawan pa na ng tao pag may sakit na yan. Nini. Hilot ako ng hilot. Magsakit ko na ang ambulansya. Ayan pala ang naunang mga auto. Ginalampasan yan ng ngaw-ngaw. Di yun. Hindi din napakain doon ng may sakit. Ang labi nagsasabing, nakukuhan ko sa kuwan ng labi. Ayaw naman pakainin. Bawal sa kanilang kuwan. Ano po pinupunto nyo, tatay? Anong pinupunto nyo? Bawal daw kumain yung may sakit. Doon. Anong point nyo sa pinag-uusapan natin po? Tungkol sa, government? sa namatay ng isang tao. Oo. Kung sinang tutulong. Di yun. Hindi mo makuha ang bangkay sa hospital ng San Lazaro kung hindi ka magbayad. Ngayon, namatay rin yun. Binili ang bituka noon. Saka ko nakuha ang bangkay noon. Okay. So, kasi sa ganyan tatay, magkakaiba naman kasi ang pamamalakad sa bawat lugar. Dito sa lugar natin, sa ngayon, magaling ang gobernador natin. Kasi malaking tulong yung ginagawa niya para sa namamatayan nga. Kagaya sabi ko kanina, libreng serbisyo. Magkano ang serbisyo ng St. Peter? Sabihin na lang natin 15, 14, ganyan. Pa? 40,000? Sabihin natin, mali pala ako. Ang ibig ko pala sabihin sa lupa yun, na paglilibingan. Okay, 40,000. Di ba? Doon pa lang sa pagsagot ng gobernador natin sa 40,000, napakalaking bagay na. Yung serbisyo yun ng punerarya. Tapos, yung paglilibingan, di ko sure kung may ibinibigay pang bukod doon. Kung wala na, at least, malaking kabawasan na yun. Di ba? Matulungin ang tao sa Rosario. Kaya wag niyong isipin lagi. Tsaka wag niyong isipin yung ganyan na mamamatay-matay. Ay, hindi Ang nga. isipin niyo ay humaba pa ang buhay. Ay, sabi ko nga ni kay Duro, sabi ni Duro, hindi pa niya ako mamatay. Malakas pa ang buhay ko, sabi nung isa. Ang totoo, may dinadala ako. Anong dinadala mo, tay? Hindi basta-basta kung mamatay. Bagbong lang ko lasonin, o kaya tagaan. Ito. Dala kang itlog. Hindi. Ano yan? Ito. Ang sugat na yan dyan, naghihilom na lang ang sarili. Ay, sadya naman nahinom lang talaga magsaril ang sugat. Meron yan dinadala yung... Kasi may sadya namang ang katawan natin ay nagpuproduce ng... Yung ano yun, yung tawag dun sa... Nung bata pa. Sa kwan. Sa kwan, sa ano yun, yung bagang nilalagyan ng ginto. Anong tawag nun? Asugi. Asugi ng ginto. Yung kanina yan. Hindi ko alam. May ganyan din lola ko. Ayan, oh. Patay na ngayon. Yung lola ko.
Hindi mo dadaling mamatay. Okay. Oh, wag na natin pag-usapan yan. Nagigiraw ka. Hindi mo nakakahaw, hindi ka Marami na kasi sa ngayon ang hindi naniniwala sa ganyan. Ay, dito lang sa atin halos sa Bicol ang maraming ganyan. Hindi ko matesting. Hindi. Subukan nila sa Caraguas. Para ang isang kanyang kalaking katawan ng sabi, isang suntok. Lampas ito. Ano yun? Ay, si Kuya Jun na Ernal yun. Hindi. Si Ando. Dito kasi sa amin sa Bicol mga kabayan ay Wala. nagugulat din nga si Commander niyan dito kasi dito marami talaga mga ganyan-ganyan pero sa norte wala namang ganito Wala halos. naman dito. Paniwala. Pero dito lang sa Bicol maraming paniniwala sa ganyan. Ang Kaya nga pinaniwalaan nila, baril. kaya kung minsan ayaw ko nang pag-usapan yung ganyan kasi nga Mga ano, video yun. Loko-loko. Ay, siyempre. Maski pulis, naniniwala na baril. Bakit nagamit din sila niyan? Loko-loko. tinatawanan ka tuloy ni Nanay Isang tatay sa mga pinagsasabi mo. Nakapatawa ko sa iyo. Ano? Hindi na. Ay, siguro, kapos ng isip ko ay pasensya na po. At saka alam nyo, tatay, nanay, ganito. May mga pinag-utangan ba kayo dito? Wala. Wala naman. Si ate po yan naniningil nung kana. Ba't kami sinisingil ng ano nyo? Yung kana na ito. Pinasan ni Kuya may pataas dito. Hinihingal ako ng 500. Wala na yung 1,000 na. Bili ko na ng Kumabad yung daan. 500 ang Hindi kasi may pinapaano sila, hindi ko alam, mga transaksyon nila. Kami sinisingil, nagugulat na lang kami na sinisingil kami. Oo, yung kana nga. At Pero- tinakot dito pataas. Wala namang kaming alam. Alin ka na? Anong ka Ay, na? ito, Kuko Lambel. Eh di ba in-order ko yan? Ay, oo, ay sila nagpasapatas dito. Yung Sinama. order mo. Sinama dito sa yero at saka sa plywood. Ay, akala sa akin ka na. Oo, kaya sinisingil ako. Kasi nana, hindi na kailangan kasi yung karpintero kaya niyang kunin yan dyan. Sa baba. Ay, awan ko kung bakit pinasan ni Kuya, Nagpara ako. Kuya Ingo. Mm. Transaction dito. Eh, yung mahirap pa may transaction kayo na hindi namin alam. May patrabaho akong sa akin, may patrabaho din kayo sa inyo. Kasi yun, pag binabadyaan ng Ay, in-order kaya ako ng sabi ko- kahoy, ang kukuha na niyan, yung karpintero, bahala na siya magkakat dito. Ang sabi ko nga kay Kuya Ingo, bakit inadyo mo Kuya? Hindi, yan yung magagawa ng bahay ni Kwan. Tapos ngayon, okay lang naman, walang problema. Kaso nagugulat lang kami na may bigla-bigla na lang ganyan na Pinaparunan maniningil. ka nga, sinisingil ka nga. At O parang kinabuboy noon. Dadating kami doon sa lugar nila. Bigla na lang, ang daming lalapit sa amin, ang dami pong utang niyan sa amin, kayo daw po magbabayad. Pangalan namin ang ginagamit, ba't Ay, gumagamit ako ng hindi pangalan naman ganun. namin? Kaya lang, sinabi Hindi, ko sinabi kaya. mo daw kanina, sabi ni Rans, sabi mo daw doon sa babaeng nanay ni... Hindi, ang sabi- kami daw magbabayad. Ang sabi ko, baka nakin si kayo ang mabayad dahil kana ninyo. Tapos hindi namin alam yun. Kasi ganito yun. Yung kana ninyo at saka sa amin nagkasama. Ngayon, ay, ang akala ni Kuingo, lahat na yun. sa amin. Kaya nga po, pero nagbibitaw kayo ng salita sa tao na kami ang magbabayad. Pero Ganun. ko yan. At Ang para sa akin lang, walang problema bayaran natin. Malit na halaga lang naman. Ay, di, Huwag lang masanay na babayaran gumamit ako ng kahit- pangalan ng ibang tao. Kahit hindi sa amin, kahit ibang tao, kamag-anak nyo, wag nyo gagamitin yung pangalan ng ibang tao para lang tayo ay sa mga ganyan pangyari. Kasi, ewan ko kung nilabas ni Commander yun sa social media niya, pero sa akin kasi habang nag-vlog si Commander, maalala mo Rans, nagsisilapitan sa akin lahat ng tindahan doon kinabuboy sa Inay Mactan. ko. Ay, isang nasa lupa. Pati yung Inay. sangla sa lupa, Inay. yung tinubos si Commander. Yung sangla sa lupa, kay Commander sinabi, kaya si Commander, wala din nagawa, tinubos na yung lupa. Tapos Inay. bukod doon, yung mga tindahan, lahat sa akin pupunta, Marcos. Sabi kasi ni na at Nani Marivic ni Nabuboy, kayo daw magbabayad nito mga. Wala kaming alam doon, ba't nyo binibigyan ng ganyan? Na wala naman kami sinabi sa inyo, bigyan Pero ninyo. yung pati lupa. Kaya para sa amin, wag lang maging kagawian yung ganyan, punay. Nagsabi naman tayo na kumuha ng yung pangmerenda noong karpintero. Pero pag babayaran, kaso ang nangyari, pati yung utang. Pati utang kasama. Pati mga sariling utang. Hindi naman ako mga nagsabi alak, naman ako ganun. Kaya lang, alak kasama pa, nagtaka ako at bakit. sigarilyo. Ay ko, grabe. O sige po Maluti. nanay, ganito dapat talaga ngayon ang ganda-ganda po ng plano ko sa inyo at gusto kong mapasaya din kayong dalawa hanggat nandito kayo sa
sabihin na lang din natin na napuder namin. Hanggat nandito kayo, gusto namin kayong kahit paano mapasaya. At gusto ko rin mabigyan ng masayang content yung mga manonood ko. Kasi nga nai-stress sila kapag ang vlog ko sa inyo ay nakaka-stress. Na yan, dadamay sila. Siyempre, ikaw ba naman tatay, nasa abroad ka, nagtatrabaho ka, ang gugustuhin mo pa bang mapanood yung nakaka-stress? Kung nasa ibang bansa ka, di ba, ang hahanapin mong panoorin, yung nakakatuwa naman. Masaya. Para maging masaya ka naman, na malayo ka sa pamilya mo, ay may napapanood kang masaya. Ngayon, ang napapanood nila sa channel ko, dahil nga may mga problema kayo, yung problema nyo, di na-stress din sila ngayon. Kaya, yung iba, ayaw na lang manood, hahanap na lang sila ng ibang papanoorin. Kasi nga, na-stress daw sila. Ngayon, kagabi ko pa pinag-iisipan, gusto ko nga sana, mabigyan ko kayo ng moment nyo naman ngayong araw. Kasi kanina nga paalis ako, may gano'n naman akong balita na Si Grace po lang Isagap. istorya. Ay, huwag nyo sisisihin sa Ate Grace, ha? Kasi si Ate Grace concern lang sa inyo, ha? Ayaw Kaya niya lang. masanay kayo na nag-aabot kayo dun Gusto sa... lang niya pagsabihan namin kayo. Oo, gusto lang niya kasi ayaw niya rin siguro pagsabihan kayo at baka masaktan kayo, baka magtampo kayo sa kanya. Huwag kayo magtatampo kasi nakiusap lang siya sa amin para nga kami magsabi sa inyo na huwag niyong maging kagawian din na kung may pupunta dito, hindi niyo matanggihan. Wala na pupunta rin Kasi ngayon. kayo ang mas nangangailangan, ha? Wala na Yun lang ang napunta concern niya, kaya huwag kayo magtatampo ano man sa kanya, ha? Okay, sa ngayon dapat nakikiusap nga sa akin, huwag ko kayong bigyan ng cash, pero wala kaming dala ngayon talaga ni Rans kasi dapat nga ayaw ko na lumabas kasi nga sabi ko problema na naman to. Sabi ko kailangan din puntahan natin para masigurado natin. Kaya ngayon nandito kami, hapon na nga kami pumunta, dapat di na po ako lalabas ngayon na medyo nawala ako sa mood kasi nga yung pinag-isipan ko kagabi ay nawala, napalitan ng ganito. Kasi alangan naman ilabas ko kayo tapos doon natin pag-usapan, di wala din. Diba? May cash pa ako, bibigyan ko kayo ng cash para na sa ganun. Tayo ninyo, every other day, binibigyan ko kayo ng cash dito. Dinaig nyo pa nga yung, nakakatanggap ng mga purpose. Sila, ka 2 buwan, 3 buwan, kayo sa senior nyo, 3 buwan. Tapos magkano nakukuha nyo sa senior nyo? 6,000. 3,000. Tig 3,000 kayo. Ilang buwan yun? 6. O 6. Anim. O kayo, every other day, binibigyan kong pera. May grocery pa. Talo nyo pa yung nagpipensyon. Kaya, yun, ginagawa namin tayo na para po, nasa ganun ay, para sa inyo, wag sa iba, ha? Buti kung mayaman na po kayo, walang problema magbahagi. Maganda magbahagi. Kaso nga lang, depende din sa sitwasyon natin. Wala naman na nagpupunta rito ngayon. Maski noong pagkasabi ko dun sa pamangkin ko, magbuhat na. Wala na. Dito na napunta rito. Hindi na napunta rito yun. Magbuhat nung sabihan ko, ayaw na yung naglalag sa amin, pautangin kayo ng pera. Dahil sabi ko, galing sa kanila yun. Sabi ko gano'n. Ay hindi na niya ako tiya mapunta sa inyo, sabi sa akin. Sabi ko, huwag ka na pumunta doon dahil sabi ko, yung nag-vlog sa akin, ayun ang nabibigay ng pera. Kaya ayaw ko nang magpautang sa iyo. Sa totoo lang, pwede ko naman silang bigyan ng isahan ng cash. Kaso nga lang, iniwasan ko mangyari ay yung ganito nga, kagaya ng sinabi ng concern din sa kanila na maipahiram nila kasi baka kampante sila, may pera naman kami, babalik na naman dito yung vlogger, bibigyan na naman kami, okay lang, pahiram namin sa inyo yan. Yun yung inaana namin kasi silang mas may kailangan. Kaya hindi ako nagpapautang na Ayaw ko na. Sa totoo lang, Nay, mas sakit din sa totoo lang. Ito, babayaran ko yun. Yan. Alin po, Nanay? Wag na po, Nanay, muna kakausapin ko, ha? Ganto, sa totoo lang, ayaw namin sana magsalita sa inyo ng mga ganito at mas matanda kayo sa amin. Masakit din sa amin yun para kaming nagsasalita sa lolo at lolo namin ng... Ayos lang yun kung kasalanan namin. Kaya nga po, ayaw sana namin sa totoo lang. Kaya nga gusto ko sana yung masaya na lang. At ayaw ko na magsalita po ng ganito sa mas matanda sa amin. Kaso nga lang, kapag ganito nga, kinakailangan naming magsabi din sa inyo, no? Okay. Sige po, Nay, pupunta muna kami, ha? Sige. Sige, kunin ko na muna itong microphone. Tatay Doro, ha? Punta muna kami. Kaya binubuinas kayo Bakit po? Nagkasiyahan kayo ng Diyos. Ay, kami po ay ginagawa lang namin kung anong binabahagi din sa amin ng Diyos. Di, share lang din namin. Hagip muna yung mga salita kong yun. Okay po, tatay. Sige po. Basta kayo, magpakabait lang kayo dito, ha? Sige po, tay. Sige.
Sige po. Bye. Sige po, ngayon pupunta muna tayo kasi isusunduin pa kami. Panulas kayo dyan. Okay po tayo. Yan nyo, pag magaling na yung karpintero, mapunta na lang dito ha. Pasensya na at wala, may sakit, di ko naman pwedeng purasahin. Pag nagdating kami yung mapakain doon. Ay, kahit hindi nyo po pakainin, nagbabaon nyo ng pagkain kung alam niya. Ha? Yung unang ko, pinakain. Kasi hindi niya siguro alam. Ay, nagbabaon yun. Ano yun, susunduin ko. O, pwedeng sunduin. Sabi nyo, dito. Nung time na yon, nagpunta kami ng tanghali, ay susunduin na ni Rans para ihatid. Kaso nga lang, sabi niya naman, dito na kumain at nagluto kayo. Wag, sa sunod, kahit hindi niyo sakupin, sinusundo naman ni Rans ng tanghali yun. Ha? Okay. Sige po. Okay, so po. Ako naman ako. Madulas. Pababa na kami ni Rans at sa totoo lang, masakit din po para sa amin na magsalita ng ganito sa mga mas matanda talaga sa atin. Kaso nga lang, hindi din kasi minsan nila alam kung ano yung tama sa mali. Kumbaga kagaya ng paulit-ulit ko sinasabi, wala sa edad ang matuto sa kung ano yung tama at mali. Wala sa edad yan. Minsan hindi mo naman na-experience kaya di mo alam na mali yun. Kaya kung na-experience namin at may idea kami kung paano mapabuti, isi-share lang din namin sa kanila. Kaya yun, sana huwag magalit yung iba kung sabihin na naman matatanda na yan, na pinagsasalitaan nyo ng ganyan, kayo po bahala. Pero kami, ginagawa namin kung ano yung alam naming tama. Okay? So hanggang dito na lang, Marcos TV Channel, Rans TV, Commander Marcos. Supportan yung team namin. Sa totoo lang, share ko sa inyo, plano na dapat namin na mag-Lucena ngayon. Maglaan kami doon kahit 2 weeks. Doon kami mag-scout lahat na buong Lucena. Tingnan namin kung saan kami pwedeng makatulong sa abot ng makakaya. Kaso nga lang talaga, medyo alanganin pa ngayon kasi may mga pasok ang mga bata. Pero every night, pinag-uusapan namin yan ni Commander paano natin ma-resolve ito, paano tayo makakapag-mission sa Lucena, sa Quezon, ganyan. Anong gagawin natin? Isa pang dagdag dyan yung shop namin kahit paano, nakakaawa din kasi. So, basta mag-announce lang kami kung kailan kami pupunta ng Lucena para mag-mission. Tapos, malapit ng Christmas, so mamimigay tayo ng mga panghanda ng tao. Hanap kami ng lugar kung saan pwede. Sa abot na makakain natin. Sa lahat pala ng gustong mag-donate, baka may gusto dyan mag-share ng blessing ngayong Pasko, kontakin nyo kami at pagsamasamahin natin yan para marami tayong mabigyan. I-repack namin ng pang-gift wrap o ano man, kung anong pwede na panghanda ng mga tao para na sa ganun may pandagdag sila. Yun lang may babahagi naming regalo o pagpapasaya sa tao ngayong darating na Pasko. Maraming salamat ulit at God bless po sa lahat. Hit the road, crack the tunes, let the adventure begin.